Kwento ko lang sa inyo, meron isang kwento na meron isang bata. Gusto niyang matutong gumawa ng alahas. Gusto niyang matutong gumawa ng alahas. Ginawa niya, pupunta siya sa anong tawag niyo sa inyo sa Alahero. Alahero. So sabi niya rin sa alahero, pwede bang turuan mo ako kung paano gumawa ng mag-disenyo at gumawa ng alahas? Sabi niya. Sabi nung alahero, sige, turuan kita. Gumawa ka ng upuan, tapos hawakan mo itong batong ito. Hawakan niya yung bato. So hinihintay niya ngayon, hintay mo, basta't umupo ka niya, hawakan mo yung bato. Buong maghapon, gumagawa ng alahas yung alahero. Nakaupo lang yung bata, yung bato. Pagkatapos na dumating na yung hapon, ang sabi nung alahero, uuwi ka na, akin na yung bato. Sige, umuwi ka na. Hindi kakamot ang muli yung bata. Sabi niya, hindi mo na ako tinuruan na. Tapos sabi sa kanya ng alahero, bukas, bumalik ka rito. Nabukasan, bumalik yung bata. Pagbalik yung bata, sabi nung alahero, kumuha ka ng upuan, umupo ka dyan. Nung umupo yung bata, hawakan mo itong bato, buong maghapon, siguro 1 linggo, ganun yung ginagawa ng bata. Uupo, hahawakan yung bato. Hanggang sa 2 linggo, nagreklamo na yung bata. Sabi ng bata, kaya po ako pumunta dito para matutong gumawa ng alahas. Hindi para paupuin ninyo at pahawakin ng bato. Kailan niyo po ba ako tuturuan na humawak ng bato? Gumawa ng alahas. At sabi ng alahero, gusto mo talagang matutong gumawa ng alahas. Sige, kumuha ka ng upuan. Kumuha ng upuan yung bata. Umupo ka dyan at hawakan mo itong bato. Gusto niya matuto. Nung hinawakan niya yung bato, ang sabi niya rin sa alahero, Manong, hindi ito yung bato na ibigay mo sa akin noong 1 linggo. At sabi ng alahero, meron ka na natutunan. Natutunan mo ng kumilatis sa pamamagitan ng paghihula. So, sa paulit-ulit na paghawak niya ng bato, nalaman niya, natutunan niya na kumilatis at kumawak ng isang bato. Ganon din po yung nangyayari sa atin ngayon. Kung minsan, tatanungin ninyo, kasama ko yan. Yan din naman yung maririnig ko. Yan din yung natutunan ko. Alam po ninyo, nung kami ay sumama sa National Secretariat, 1998, yung narinig namin noon, hanggang ngayon naririnig pa rin namin. Pero habang naririnig namin yun, unti-unti, lalo namin naiintindihan kung ano yung mensahe at ibig sabihin ng Kursilyo. Madali sabihin, for example, sinabi ni Bishop Ted nung nakagumagkita, magpaka-Kristiyano muna tayo. Madali yun. Pag kayo sinabihan, ano sasabihin na? Madali yun. Pero habang tumatagal, habang naririnig nyo yung salitang magpaka-Kristiyano muna tayo, at habang nagkakaroon tayo ng maraming karanasan sa pagiging Kristiyano, nag-iiba yung ibig sabihin. Nag-iiba yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Yun po yung pinaka-esensya ng Kursilyo. Kaya kung minsan, pag paumanhin po ninyo kami kung bakit kami paulit-ulit, para mas lalo natin manamnam, malasahan at maintindihan ang kilusang Kursilyo. Ang kilusang Kursilyo po ay hindi lang kilusang Kursilyo. Hindi lang tayo movement. Kanina, pinag-usapan po natin na ang Kursilyo ay isang kilusang. Hindi na po sinabi natin. Bilang isang kilusang, ibig natin sabihin ito,
By a movement, we mean the life of a number of groups of persons who seek to be ever more closely united, who are impelled by one spirit. Parang may kulang ako. Pwede na yun. Yun muna, pag sa sinabing kilusan, ito'y grupo ng mga tao na nagnanais na mas lalong maging malapit at nagkakansa. Sila'y tinutulak ng isang spirit sa diwa, mayroong isang diwa na nagpapakilo sa kanila. Ganun ba yung nangyayari sa atin? Bilang kilusan. Meron tayong isang diwa, o dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito. Wala pa masyado na isa, pero unti-unti nang nagkakansa. Hindi pa natin siguro kinukuha ngayon na magkaisa tayo. Ang kinukuha pa lang natin, nandun tayo sa isang stage pa lang na gusto nating matuto para pag uwi natin, meron tayong masabi. Pero hindi po ganun yung kilusan, sabi ng Concilio. Pangalawa, bilang kilusan, sabi, ang mga grupong ito'y group seek to put into practice those principles that achieve a specific ideal. Ano yung hinahanap nila? Na yung mga prinsipyong sinasabi natin ay maisabuhay. Maisabuhay natin. Noong mga nakaraang panahon, ang ginagawa lang po natin, rolyo tayo ng rolyo, turo tayo ng turo, pero nakakalimutan natin na yung itinuturo natin ay maisabuhay. Ngayon po, sinisimulan natin naman na isabuhay muna. Binabaliktad natin ngayon yung sitwasyon. Kaya mapapansin nyo, paulit-ulit tayo. Kasi hanggang hindi natin nararanasan, hindi natin maiintindihan. Mas madali kang magkwento kapag natutuon ka sa pangyayari. Diba? Kung eyewitness ka. Kung eyewitness ka sa isang pangyayari, pag nagkwento ka, may action pa. Diba? May action pa kung may kukwento mo. So, ganun po yung ginagawa natin. Bilang kilusan, yun po yung ginagawa natin. Sa Concilio po, yung gusto nating maisabuhay, ito. Structuring of Christian life. Alam nyo na yan, yung structuring of Christian life. Ang tawag po ng mga founders dyan naman, vertebrasyon. Yung vertebrasyon, ito, paulit-ulit din ito sinasabi, alam niyo na to. Ang vertebrasyon ay ang pagbibigay ng gulugod sa isang kapaligiran tungo sa pagiging Kristiyanong pamayanan. Yun yung gustong ma-attain ng Concilio movement. Kaya siya kumikilos. Pero, yung Concilio movement po ay hindi Concilio movement at movement ng sarili niya. Dahil ang Concilio movement po ay movement of the church. Ayan, yun ang gusto kong itanong sa inyo. Ano po sa pagkakaintindi ninyo? Ang the Concilio movement is the movement of the church. Baka iba-iba tayo ng pagkakaunawa po. No, brother Nico. Palagay mo, ano yung the Concilio movement is a movement of the church. Sa palagay mo, brother Nico. Nasasakupan tayo hindi tayo mag-move outside ng mga basta we move within the structure ng simbahan. So, kikilos tayo within. Oh, yun. Isa.
Yun daw, kikilos daw within the structure. Meron pa po bang iba? Na pagkakaintindi kayo sa church, the Concilio movement is a movement of the church. Wala na. Hindi maganda na yung paliwanag ni Brother dito. Sang-ayon ba kayo doon? Delikado pag tahimik eh. Hindi ka Delikado. Sang-ayon ba kayo doon kay Brother dito? Oo. Tapos mamaya maglabas ka tsaka kayo magpubulungan sa Pag wala na sa hall. Oo. Okay na po kayo sa inyo? Bibigyan ko muna kayo ng mga ilang minuto para mag-isip. Kasi mamang problema tayo dyan sa sinabi ni Brother dito. Pag ang gusto nyo, bigyan ko kayo ng problema. Mamang problema tayo sa sinabi ni Brother dito. Na kikilos tayo within, or sabi ni Sister, under. Hindi ba pwedeng over? Hindi ba pwedeng on the left or on the right? Di ba? Pag sinabi ko movement of the church, ano yung ibig sabihin nun? Kasi di ba may problema tayo sa mga pare? O yan, sinasabi po ng mga literature natin, sinasabi po ng mga founder natin na ang Concilio movement ay movement of the church. Ano yung ibig nila sabihin doon at ano yung ibig natin sabihin sa ginagawa natin? Kasi magkakaproblema talaga tayo. Unang-una, ayaw niyo magsalita, ako magsasalita. Kaliwanag. Makaluma po eh. Kaliwanag eh. Movement of the church. Ibig sabihin, sa guidelines po natin, meron po ba kayong kopya ng guidelines natin? Ng National Secretary. Sino po may kopya? Wala po. Hindi nyo dala, okay lang naiintindihan ko natin yung hindi nyo dala. Pero meron po kayong kopya nun. Meron po kayong leader's manual, yung puti. Nandun po yung guidelines natin. At meron po sa isa sa nakasulat doon sa guidelines natin. Ang sabi po ron, the Concilio movement is a movement of the church. Ano yung ibig sabihin nun? Sabi po sa guidelines. Ang sabi po sa guidelines na walang Concilio movement na kikilos without the bishop. Marami pong Concilio movement sa atin ngayon na kumikilos without the knowledge of the bishop. Kasi bibigyan ko yung problema na sa definition na yun ni Brother. Ano? Yun. Mas malala pa yun. Ayan na, nagingay na. Brother ko, yan. Nagingay ko na. Maganda na yung sign niya. Ayun. Ang sabi po, the Concilio movement is a movement of the church. Mabalikan mo po yung guidelines. Sabi po sa guidelines natin, ang kilusang Concilio ay hindi pag-aari ng sino mang tao. Hindi ito pag-aari ng sino mang grupo ng mga tao. Hindi ito pag-aari ng sino mang pare. Hindi ito pag-aari ng sino mang obispo. Ito ay pag-aari ng simbahan. Kung kaya, ang sabi sa guidelines, kinakailangan na ang bawat kilusang konsilyo ay napapasailalim ng bawat obispo ng isang dioceses. Sabihin kumakatawan sa buong simbahan. May problema tayo ng konti doon. Kasi meron nga tayong mga kilusan. Ayaw ng pare eh. Ayaw ng pare. Halimbawa, yung pura paroko,
ayaw niya ng kursilyo, ano po ang gagawin niyo? Ano po ang gagawin natin? Ayan, tahimik na naman kayo. Ayaw nga po niya eh. Ayaw niya eh. Hindi po natin po pwedeng pilitin yung ayaw. Pag ayaw po, Pagkagang pala at saka bisyo. meron pong isang karanasan yung mga nagsunod. I'm sure narinig na ng iba to. Narinig na po ng iba tong kwentong to na nangyari sa unang kursilyong secretariat ng kursilyo na nangyari sa Mallorca, Espanya. Sino po yun? Itong tatlong mama na nandito sa unahan. Hindi lang silang tatlo, marami silang grupo. Di syempre, mainit kanilang sigasig na palaganapin ang kursilyo doon sa Mayor. Noong ang kanilang protector na obispo ay si Bishop Juan Hermas. Nalipat si Bishop Juan Hermas. Ay, hindi pala, nagkaroon pala ng pagkakataon na mayroong isang rektor ng seminaryo na ayaw sa kursilyo. So, nagkaroon sila ng konting pagtatalo ni Bishop Juan Hermas. Siyempre, bispo, noong mga panahon na yun, nasibak yung rektor ng seminaryo sa pagiging rektor niya ng seminaryo. Pero ang sabi ng rektor, andyan po yun sa libro yung kwento na yun. Ang sabi, nangangako rin ako na matatanggal ka sa pagka-obispo kasi marami palang connection yung rektor. Natanggal na si Bishop Juan Hermas doon sa Mallorca. At yung pumalit po na obispo kay Bishop Hermas ay kaibigang matalik ng rektor ng seminaryo. Kaya pag-upo nung bagong obispo sa diocese ng Mallorca, ayaw na sa kursilyo. Pinatili po yung kursilyo. Ano yung reaksyon ng mga nagtatal na kursilyo? Kung kayo yun, ano yung gagawin? Mainit na, lumalaganap na ang kursilyo. Buhay pa sila pa yung masikasi. Kung kayo yun, sinabi ng bishop, ayaw ko yan. Ang dami na nating nagagawa. Ang dami na nila nagawa. Ang dami na mga dating hindi naman aktibo sa pagiging Kristiyano, naging aktibo na sa pagiging Kristiyano. Ang dami ng kabataan sumama. Tapos dumating yung bishop, ayoko sa kursilyo. Hindi yan. Kung kayo yun, ano yung gagawin niyo? Kakaibigan. Alam ko, meron kayo ibang sagot doon. Away na yan. Di mandahan na. Mamumundok na lang. Pero alam niyo kung ano yung ginawa ng mga nagtatag? At sabi ni Father Juan Capo, kaysa mapahiwalay sa aming obispo, ninais namin itigil ang kursilyo. Kaya po yung unang sekretarya ng Mallorca, nawala. Yung mga nagtatag, umalis lahat sa Mallorca. Kaya niyo yun? Problema na tayo mga pari. Kaya niyo ba yung ginawa ng mga nagtatag? Sana makaya natin. Kasi po yung mga nagtatag, matindi yung kanilang paggalang sa hierarkiya ng simbahan. Nahanda silang isakripisyo maging yung kanilang personal na nais at personal na gusto. Alam naman ng Diyos yun eh. Alam niyo kung bakit sila pinali sa Mallorca? Ang naiwan lang doon si Eduardo Bonin, si Bishop Hermas, nalipat siya ng Ciudad Real. Tapos si Juan Capo, siya yung mga iba pang founders, naglipatan sa iba't ibang dioceses. Paglipat nila ro sa iba't ibang dioceses, mga key person sila. Mga key person sila eh. Paglipat nila sa iba't ibang diocese, ano nangyari? Nagsimula sila ng kursilyo.
Kaya kung yung dispersion nila, yun pala yung gusto ng Diyos na maghiwalay kayo para dumami. Kaya kayo kursilista. Eh kung hindi sila pinalayas yung sumunod na bishop, magiging kursilista ba kayo? Yun lang pagtingin sa kalooban ng Diyos at yung paggalang sa hierarkiya ng simbahan. Hindi po natin trabaho magturo eh. Hindi natin trabaho like you. Hindi natin trabaho yung ang trabaho po natin, ang sabi ng Second Vatican Council, yung sarili natin kapaligiran. Yun po yung sinasabi natin kanina pa rin sa movement. Yung magpakilos ng kapwa sa pamamagitan ng kanyang ugaling Kristiyano tungo sa pagiging Kristiyano. Yun ang trabaho natin. Hindi natin trabaho mangaral. Pero may mga pagkakataon, may mga hinihinging pagkakataon na kinakailangan natin gawin yun para makatulong at hindi para kumontra sa ating mga pare. Eh kaso, meron mga konsilista na laiko, abay natutong magrolyo, nagbasa ng Biblia, natuto. Ang pakiramdam nila, mas magaling pa sila doon sa pare. Kaya pag ayaw ng pare, bakit? Mas kaya ko nang gawin sa kanya. Yung sinasabi ni Brother Joe ngayon, ayun, natutulog sa likod. Diba? Sleeping, kaya mo mag-isa. Tayo po ay may sariling bukasyon. At napakalaki ng trabaho natin, baka yung trabaho lang natin, hindi pa natin kayang gawin eh. Makikialam pa tayo sa trabaho ng pare. Diba? Yun na lang sarili natin pamilya, baka hindi tayo matapos maubusan ng gagawin. Every day, yung buong lifetime natin, baka hindi pa maubos yung gagawin natin para gawin natin Kristiyano, yung mismong pamilya na yun. Yung buong lifetime natin maubos yun. Pero meron ng prosedur, tinulungan tayo. Binigyan tayo ng sistema at pinakita sa atin yung base sa kanilang karanasan. Unang-unang prinsipyo nila, kinakailangan, nasabi nila, maraming Kristiyano, pero sa pangalan lang. Yun ang unang nakita nila. Ngayon, sa Pilipinas, iba naman. Maraming konsilista, pero hindi Kristiyano. Sa kanila nun, maraming Kristiyano, pero hindi tunay na Kristiyano. Sa atin maraming konsilista, hindi Kristiyano. Okay, naawa yung puro paroko. Naawa yung obispo. Sorry, may natatama. Inaaway. Pag inaaway ka, alis ka na lang. Alis ka na lang. Yung wisdom na natutunan, karanasan niyo po nila. Sa atin, gusto nating maranasan. At meron tayong ibang karanasan. Gamitin natin yung wisdom nila. Sa sarili naman natin karanasan. Bilang kilusan ng simbahan. Ibig lang kong sabihin, ang kilusang kursilyo, pag-aari ng simbahan, anuman ang sabihin ng nakatataas sa atin, na kung minsan akala natin mali, akala lang natin yun mali, pero hindi pala mali. Tama pala. Di ba? Hindi nangyari sa kanila. Sinibak yung kursilyo dahil sila. Akala nila mali yun. Pero nung malintindihan nila, kaya pala. Tama pala yung desisyon. Tama ang desisyon ng kurang paro kung ayaw sa kursilyo. Nga naman, baka may kilala siyang kursilista, ayaw niya sa parokya niya. Baka yung kursilista na yun. Dami kong kilala mga pare, mga konsilista. Sila yung nagpapasimula, i-petition yung pura. Oo, totoo yun. Dito, sa isang diocese dito sa Maynila. Mga konsilista yun. Pinipetition na yung pura pag hindi nila gusto. Konsilista po. Pero kung Kristiyano po tayo, hindi lang kaanib ng isang konsilista, mas puprotektahan natin yung welfare
ng ating. Kukunti na nga lang sila eh. Kukunti na nga lang sila. Kailangan nila yung tulong natin. Hindi nila kailangan yung criticism natin. Kailangan nila yung tulong natin. Pwede na yung pare eh. Pare na. Pari-parihan. Hindi pare. Makatulong po tayo sa kanila. Kung ayaw po, huwag natin ipilit yung sa atin. Kasi mas naiintindihan nila ang simbahan kaysa sa atin. Mas may karanasan sila sa simbahan kaysa sa atin. Tayo, ang trabaho natin sa mundo, sa daigdig, saan? Sa pamilya, sa barkadahan, sa pamahalaan. Tayo kasi mga layo nakalusong doon eh. Naalala ko yung sinabi ni Father Ray. Bakit merong isang gobernador na isang pare na kumindidato ng gobernador? Bakit po? Mandidato na gobernador. Kasi hindi ginagawa ng laiko yung trabaho niya, yung assignment niya, hindi niya ginagawa. Kaya napilitan tuloy yung isang pare na gumawa ng assignment ng mga laiko. Ayun, hindi alam ang mandidato ng gobernador. Nakakahiya sa atin. Ang hindi na natin sabihin ito, ang trabaho kasi natin yun. Hindi lang natin ginagawa. Trabaho natin. Sila ang trabaho natin, tulungan tayo. Yung kaluluwa natin. Yung kabuuan ng pagkatao natin na maging Christian. Paano? Yun yung tanong. Paano natin gagawin yung trabaho natin bilang konsilista? Bilang key person ng kilusang kusino. Kasi yung unang-unang trabaho natin, gawing Kristiyano yung sarili natin. Eh dahil tayo naman ay leader ng konsilyo, ito uulitin-ulit natin mamaya-maya yung paulit-ulit natin itinotok yung methodology ng konsilyo. Kaya inuulit natin yan. Hanggat hindi natin totally na naiintindihan yan at nai-a-apply yan, umasa kayo na ulit-ulit natin pag-uusapan. Hanggat di natin na i-apply yung structuring of Christian life. Meron tayong metodo. Meron tayong salasan na kung gagamitin lang natin, hindi tayo problema. Yung sinasabi nga hindi siya intended. Diba paulit-ulit yan sinasabi, pero hanggang ngayon wala akong nakakagawa niya sa akin. Kung may problema tayo, sabi niya sa spiritual director, madali lang ang solusyon. Kung ang bawat isang kursilista meron daw personal spiritual director. O sa isang team, ilan yung team? Halimbawa, sa isang team, 10 kayong magkakasama. O minsan mahigit pa sa 10 eh. Eh kung yung team na lang doon, mayroong personal spiritual director. Mayroong kaibigang pare. O may problema ka pa ba sa spiritual director, no? Pag nagpakusin ka. Wala na. Eh bakit hindi nangyayari? Kasi hindi natin ginagawa hanggang ngayon, wala pa rin tayong spiritual director. Personal. Diba? Ay kailangan natin ulit natin. Hanggang tumimuro sa isip natin at isakatuparan natin. Paano po ngayon yung structuring of Christian life? Ayun yung meron natin. Gagawin na ba natin? Huwag na. Huwag na. Yung method po natin, ang layunin natin. Pag nagawa natin yung method, makikita na natin kung paano natin mayakin yung ating goal. Yung isang purpose. Basta, ang sagot puro sa problema sa pare, hindi po yung problema eh. Ang may problema tayo. Bakit po? Ba tayo sa atin yung pare? Diba? Tatanungin ba yun? Ayaw yung pare eh. Bakit tayo sa yung pare? May ayaw. Tatanungin ba yun? Ayaw niya eh. Ayaw niya sa kusilyo. Ba't ayaw niya? Natanungin ba yun? Baka meron siyang experience na hindi maganda sa konsilista. Kaya ayaw niya sa kusilyo. Sino may kasalanan? Siya ba? Niya kasalanan. Kasalanan natin kami. Naalala ko tuloy yung isang, how can you face the problem if the problem is your face? Ay, ito harapin yung problem. Bakit?
Ngayon, magbububo tayo. Yun yung isa sa layunin natin. Kung bakit nagsisimula tayong buuin yung sa dito sa ano ma-attain natin yung buhay? At least meron tayo hindi man natin makita yung epekto ng gagawin natin, yung propagation, yung unang-una yung pagiging Kristiyano natin. Hindi man natin makita ngayon yun, hindi siguro makikita ng mga natin yun. Hindi man natin makita yung mga susunod. Kasi kung gusto natin ngayon silang musilyo, ilan taon na yung musilyo ngayon sa Pilipinas? O 50 na ba? Mahigit 50 na ba? Wala pa. Mahigit 50 na 7. Dito sa Pilipinas. Yung mahigit 50 na yun, para maayos yung musilyo, kailangan mo ulit ng Simang taon ito, balik. babalikan mo yung lahat para maayos. Kaya sigurado hindi na natin makikita yun, lalo na yung mga senior citizen dito. Maraming senior citizen dito. Ang importante po doon, nagsisimula tayo ngayon. Nagsisimula tayong baguhin ngayon. Yung kilusan ngayon, gamitin natin yung salitang kilusan. Ang unang-una natin dapat pakilusin, yung sarili natin. Hindi po tayo makakapagpakilos kapag mali yung tiyempo ng kilos natin. Siguradong yung tatamaan natin, mali rin yung tiyempo. Ang unang-una po tayo, ako muna. Mag-reflect muna tayo. Yan muna yung unang gagawin natin. Pagkatapos, tsaka tayo, unti-unting magtyaga. Pagtyagaan po natin yung nakasama natin na maglakbay yung sa ating pagiging Kristiyano. Ngayon, mamaya natin pag-usapan na lang yung structure of Christian life. Yung methodology yan, uulitin natin. Para naman doon sa hindi